everyone. Pasensya na dito ako nagbablog sa simbahan. Katatapos lang kasi nung isa kong misa, tapos ka lang tugtog. At meron pang susunod. So, sayang naman na ito, break time ako, wala akong masyadong ginagawa. So, naisipan kong mag-vlog. Meron pa akong susunod na misa. Maya. Anyway, so, itong vlog ko po ngayon para po ito sa mga beginners. Lalo na nag-umpisa pala ng piano lesson at saka keyboard lesson. Maiksi lang po ito. Tungkol po ito sa pag-execute ng yung kumbaga sa Tagalog pagtipa ng keyboard. So, pwede rin itong i-try ng advanced player. Mas maganda kung sa gagamitin ito sa piano kasi mas matigas ang piano. Pero kung ang keyboard mo medyo medyo matigas ng konti, may touch sensitivity yung piano, okay lang. Okay. So, ito po yan. Ito, natutunan ko po ito sa aking piano teacher sa conservatory. Sa one line lang po ito. Masdan nyo po mabuti ang aking fingers. Applicable po ito sa mga piano exercises, sa mga single line lang. Observe. Ano po napansin ninyo? Pag tumipa yung isa, dapat yung kasunod taas ka agad. Applicable po ito sa mga exercises. Nag-guess nyo po? Pasensya na po sa ingay. Naglilinis kaya si dito. Ito. Halimbawa yung exercises mo, simple lang ganito. Pagtipa ng next finger, dapat nakataas na yung nakataas na rin. Nakuha niyo po. Hindi pwedeng hindi ganyan. Hindi dapat nagdidikit-dikit ang nota. Okay. So applicable po yan kahit sa halimbawa mag-scale kayo, halimbawa do. Okay. Same sa left hand. At first, do it slowly. Basta ang pinaka-point ko po nito, basta pag titipa kayo ng unang note, yung susunod na note, dapat nakataas ka agad yung isang key. Yan po, lumabas muna ako dahil maingay doon sa simbahan, naglilinis kasi sila doon. Anyway, yun, back to the lesson. Yun, sana nag-gets nyo po yung ganong exercises. Napaka-basic, pero napaka-importante sa pag-execute ng nota, lalo kung mga melodic line, magiging malinis ang pasada ninyo. I-try nyo muna yun na i-practice for at least a month na may exercises kayo. Again, mas preferred yun sa piano. Pero kung sa keyboard, pwede rin yun gawin. Pero mas maganda kung yung medyo matigas ng konti ang keys ng inyong piano, ng inyong keyboard. Sa mga exercises kasi, mas maganda na kung sa
piano ninyo gagawin kasi pagkagaling niyo ng piano tapos mag-keyboard kayo, masyado ng magiging malinis ang pasada ninyo. Kaya ko yun sa inyo senior kasi sobrang na-appreciate ko yun nung tinuro yun sa akin ng aking piano teacher. Hanggang ngayon, pag nagtuturo ako ng piano, yun ang pinakauna kong tinuturo, na maging independent yung mga fingers. Sa una, siyempre medyo may kalambutan pa yung fingers, hindi nga malambot eh. Matigas pa pala ang fingers, hindi pa masyado maka-stretch. So, yun. Mga mostly sa estudyante ko, ganon. Masyado pang matigas ang mga fingers, pero after few lessons, meetings, sessions, yun, lumalambot na. And ini-emphasize ko yun sa kanila na maging malinis pagdating sa pag-execute ng nota. Kung sa ngayon, katulad kanina, nakita ninyo yun na parang andali lang, parang ABC, no? Parang napakasimple lang. Pero alam niyo po, yun ang pinaka-pundasyon ng aking ang pagpupiano. Kaya nga sobrang na-appreciate ko yun nung tinuro yun sa akin ng teacher ko. Talagang napaka-higpit ng aking teacher. Kahit ganun lang kasimpleng exercises, na-apply ko sa ibang mga piyesa ko. Kailangan malinis ang pag-execute, lalo na ng mga single lines, mga melodic lines. So sana matry nyo rin yan, tiyagain nyo lang muna. Simple lang pero wag nyong i-baliw-baliin ang mga exercises and i-apply nyo na rin yung kaninang tinuro ko. So makita nyo yan, mga after a month, pero dapat after 1 month, yung buong buwan yun, regular kayo nag-iensayo, siyempre, para maganda ang result. Okay? Makita nyo yan, hindi na masyadong malinis pakinggan ang pasada ninyo ng mga nota. Okay? Sa mga susunod, i-share ko rin sa inyo yung iba pang mga, alam ko mga lessons sa piano. Dahil ngayon, hindi pa ako nakakapagturo ngayon. Hindi muna ako nagtuturo ngayon kasi mas into other activities ako sa music, like performing, programming, arranging and everything. So, hindi muna ako nakakapagturo ngayon. So, pag may free time ako, yun, ang ginagawa ko, nag-vlog ako. So, I hope yung mga paiksi-iksi ko, mga pasaglit-siglit kong vlog, nakakatulong naman lalo sa mga beginners. Ang pinaka-target ko talaga dito yung mga young students, beginners. Okay naman yung mga adults or advanced players. You can also try my lessons kung tama ba. So, basta ang importante, sinishare ko lang po sa inyo. And I hope nakakatulong naman ako sa maliit na paraan. Okay, hanggang susunod naman na vlog. Thank you so much for watching.